So para sa akin ito yung pinakamukha ng bahay eh. Hindi kasi natin makita yung itsura niya pag nandun ka sa may road level. Yung view mo na yan, priceless yan, at forever yan. So kapag nilagay mo rito yung sliding window, ito bukas, ito sarado. So ito priceless po to. Ito yung binabayaran mo dito. Yung formang naka-jacket ka, yung klima, yung pine trees. Yun yung mga hinahanap mo dito sa Baguio. Roman John Yoso po, samahan niyo po ako sa tour na to. Let's go. Guys, let's go. So mula po rito, makikita nyo, nandito po yung 3-car garage natin. Spanish design, guys. Makikita nyo yung mga wall lamps, yung design ng gate. Lahat dito talagang tumugma dun sa motif na gustong palabasin ng arkitekto. Tara po, so ako. First car, second car, third car. Pag may mga motor ka, pwede doon, sa may banda ron. So, dito po may landscape tayo dito. Guys, yung bahay, mukhang bungalow sa baba, sa road level. Ito po kasi, ang terrain ng lote, pababa. So, ang nangyari, mula rito sa labas, parang maliit yung bahay. Pero wag po kayong magpa-deceive. Dahil ito ay napakalaking bahay. Napakaganda. This is sa pedestrian gate natin. Guys, kapag marami kang sasakyan, kagaya ng client ko isang araw, gusto maraming sasakyan, pwede kang mag-park dito sa street. Kasi ang road po natin, kung makikita nyo, napakaluwag, above standard, para po siyang national highway. Ganun po kaluwag itong road networks ng subdivision na ito. So, kagaya na lamang yan. Kapag nag-street park ka dito sa labas, okay na okay lang. Wala pong hassle sa mga dadaan na sasakyan balang araw. Kasi nga napakaluwag. Anyway, so pasok po tayo. Let's go. Itong part na to, pwede pa po natin gawing parking. So, babagbagin lang po natin itong pader. Let's go. So guys, dito makikita nyo po, nilagyan nila dito ng solid wood na bench. So habang pwede ka ditong magtanggal ng kuko, mag-nail cutter, pwede. So ito po yung main entrance natin, papasokin po natin mamaya. Pero bago yan, makikita nyo po rito, meron po tayong ceiling eaves na PVC. So hindi po nabubulok yan, yun ang kagandahan niya. Meron tayo ditong mga frog grass, tapos rapiz plant. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, nakasya pang isang sasakyan. Just in case marami kang sasakyan. Dito naman po sa may banda rito, ito pong part na to, pasilip natin, pwede po itong ramp. Balang araw kapag medyo matanda yung makakabili ng bahay na to, pwede nyo pong i-convert yan sa rampa. Dahil ito po, stairs na lang dito, wala kayong ibang options kundi itong parte na ito para sa rampa. Alright, so ito po yung 3-car garage na sinasabi ko sa inyo kanina mula rin sa labas. Tapos, dito po, meron tayong access, guys, papunta ng lower ground natin. Mamaya sisilipin po natin yan para mapakita ko sa inyo lahat ng details. Pero sa ngayon, papasok po tayo sa my main entrance. Let's go. Oops, meron dyan. May patop, maka. Alright, PVC ceiling pa rin po, guys. Napakaganda. Wood-like po siya. Sasarabo na natin to. So, mayroon po tayo ditong, guys, this is a single door. This is a single door. Ito po yung main door natin. Solid wood po ito. Adaan po yung mga ginamit na kahoy. Most of the woods na ginamit po rito sa bahay na to. Napakagandang klaseng kahoy. Okay. Welcome to your house.
Guys, bubungad po sa atin dito ang ating foyer. Ito po balang araw, pwede nyong lagyan ng shoe rack. Ito, sabitan siguro ng mga coat, raincoat. Ganyan po rin lagyan ng cabinet. Pero may space pa rito. Pwede kang maglagay ng kung ano man ang kailangan mo balang araw dito. To my right, guys, ito po, nandito po yung powder room natin at saka maid's room and driver's quarter. Para may pakita ko po sa inyo, ito po siya. Silipin natin mabilis lang. That's the powder room. Guys, tingnan nyo naman. Kahit ang powder room, puro solid wood. Napakaganda. Ito pong bahay na to, sobrang ganda ng mga materyales na ginamit. Mapapansin nyo po, walang mga corner. Walang mga corner yung pader natin. Kasi ang ginamit po dito, guys, mga Starken. Familiar po kasi AAC block. Ito pong buong bahay na to, AAC block ang ginamit. Yung mga haligi niya, yung mga poste niya, puro mga I-beams. So, dito po, merong toilet and bath. Yan po yung gagamitin ng ating maid at saka driver. So, para may pakita ko po sa inyo kung gaano kalaki yung maid's room. Ito po, above standard po ito. Kita nyo po dyan, ganyan po siya kalaki. Pwede po, kahit na double bed, kasyang-kasya po rito. Meron pa rin siyang lalagyan ng cabinet niya. So, very comfortable yung magiging maid nyo balang araw. And guys, nakikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na panel boards. Tapos meron ka pa ritong isang main mo. Mas maraming breakers, mas safe ang bahay sa sunog. So, ito, napakadami. Diba? Parang building eh. So, anyway, so guys, dito, meron pang space dito. Pwede mong lagyan ng console table, pwede mong lagyan ng display cabinet, bahala ka kung anong gusto mo dyan, pero meron pang space dito. Kung nag-aalaga ka ng mga hayop, pwede rin, lagay mo dyan. Dito naman po, dito yung kitchen natin, pero mamaya natin titignan yan para hindi magulo. Pabalik po tayo dito sa may bandang. Sa may main entrance ulit tayo. So guys, dito yung main entrance natin, at ito po, ang isa sa mga highlights ng bahay. Excited akong pakita sa inyo. Pag dumaan ka sa living room, this is an open layout guys ha. Living room ito, meron ka ditong dining, makikita mo yung floor natin, vegan tiles. So tamang-tama, akmang-akma dito sa motif ng bahay. At nandito po yung kitchen. Pero bago natin pasukin yan, tingnan po muna natin ang view. Grabe oh. Whew! Saan pang parte ng Pilipinas ka makakita ng ganitong klaseng view? Baguio. Marcos Highway. Hindi mo na maririnig yung mga bus, pero yan po ang view dito. Kita nyo guys, oh, dun ang sunset. Sa ngayon, wala pang sunset kasi maaga pa, pero dun lumulubog ang araw. At kita pa natin dito yung sunset na yan. Mula po rito guys, ito, hindi na po ito matatakpan habang buhay. Yung view mo na yan, priceless yan, at forever yan. Bakit? Tara po dito. Sa baba po kasi nito guys, ano po to? DNR preservation. So wala na pong dapat itayo. Pwedeng itayo dito sa after your fence, hindi na pwedeng tayuan ng kahit na ano. Bawal nang galawin. Okay? Malawag po ang ano na to, ang balcony na ito. Makikita nyo? At kahoy, yun ang maganda dito. Kahoy yung ginamit na railings. Diba? Naka-PVC ka pa rin sa taas. And itong sliding door mo, PVC po ito. Kita nyo? Ang maganda sa PVC guys, hindi siya maingay pag bumabagyo. At the same time, napakaganda niyang tignan. Diba? Ang usually kasi pag aluminum ang ginamit, manipis lang mga aluminum. Kalahati nito, yung pinakamalaki. Ito, PVC, malalaki po yung ano niya, yung cup. Kaya ang gandang tignan. Tapos naka-tempered glass ka, of course. Tempered glass yung mga ginamit. At kung mapapansin nyo po, meron tayo ditong net, pero ano po to? Yung mesh niya, bakal. Bakal po yung ginamit. Napakatibay nito, guys. Hindi ito yung mga pangkaraniwan na nakikita natin na ano, para sa mga mosquito. Mosquito net. Alright? So,
Dito po, makikita nyo. Dito po natin lalagay yung ating dining table balang araw. Tapos meron tayong bar dito. Ito yung bar natin. From kitchen, napaka-accessible nitong bar. May niluto ka dito. Halimbawa, pwede mong iabot na dito sa may bar at diretso kain na. Ito pwede nyo lagyan ng mga stool bar dyan. Alright? Guys, swing door. Swing door, ibig sabihin, nagsuswing lang. Wala siyang stopper, wala siyang lock. Swing door. Okay? Just enough for you to divide the place. Okay? Ma'am, doon ka para makita natin sa may dulo na malaki itong kitchen natin. Di ba? Kitchen. Malaking kitchen. Sa baba, meron pa uling kitchen. Napakalaking kitchen nun nandun, guys. Kapag magagawa niyo yung plano na gustong gawin sana nung may-ari dito, sobrang ganda ng kitchen dun sa baba. Anyway, so, lapitan po natin. So, napakaganda ng ginamit na tiles. Papansin nyo dito, guys, ang dami ng outlets, universal outlets. 2, 4, 6, 8, 10, 12 universal outlets. Kapag naubusan ka pa ng pagsasaksakan dyan, ewan ko na. Iba pa tong outlets for the iba pa tong outlets natin for the yung stove natin balang araw. So ito, may provision ka for your stove, tapos dito yung oven, usually ganun yung setup nun eh. And then guys, dito po provision for refrigerator. Ito, pwede yung mga double door na refrigerator dito. Kasyang-kasya po yan. Ito pong mga modular cabinets natin, guys. Ang ganda ng pagkakagawa. Dito meron tayong parang pantry. Wow. Actually, aksidente ko lang yun na naibuksan. Hindi ko alam na may pantry dyan. So dito po, yan po yung mga natin. Hanapin natin baka may organizer. Organizer. Oh. Anyway, so guys, ito po yung sink natin. Ito yung mga usong sink ngayon. Yan yung pwede mong hilahin. Pwede kang kumanta. Ito yung mga uso. So pwede mo ilagay dyan, pwede mo ilagay dito. Tapos meron ka na rin soap. Pag may mga liquid soap ka, pwede mo ilagay dyan. And then dito, yung mga hinugasan mo, dito mo ilalagay. Ganun po yan. Modular cabinets. Perfect. Ganda. Mapapansin nyo ba guys, wala yung lalagyan ng ng tangke, ng gas. Kasi nandito po sa labas yun. Lalabas na po tayo dito sa may service area. Ito po, isa sa mga service area natin kasi may mga service area pa sa baba. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na para sa gas. Tara, lapit po tayo. Tingnan natin. Kasi ito, hindi to kadalasang nakikita sa mga bahay. Di ba nasa labas yung lalagyan ng gasol? Bakit? Mas safe. Kapag yan, halimbawa, nasa loob yung gas mo, tapos mayroong leak, tapos nakalimutan yung buksan yung bintana, ganyan. Pag nakulob yun, pwedeng sumabog or di naman kaya mag-cause ng sunog. So dito, nandito yung gas natin sa labas. Open po ito, mapapansin nyo. Doon, anyway, meron dong sunset. Yung sabi ko sa inyo kanina. Sunset tayo. Tapos dito guys, itong place na ito, pwede nyo i-convert to, pwedeng labahan, pwede ka rin maglagay ng dirty kitchen dito kasi may provision dito ng kitchen or ng pagka maglalaba ka, pwede ring washing. Yan, GFCI, nasaksakan para hindi, pag naulanan, hindi ka mag-ground. Okay? So, balik po ulit tayo doon sa pinanggalingan natin kanina. Ito na naman guys, swing door. Okay, swing door. Guys, meron pang space dito. So, pwede nyo lagyan ng console table, pwede nyo lagyan ng cabinet, pwede nyo lagyan ng sofa. Bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay dyan. Pero may space doon. Okay? Spanish. Kung makikita nyo, yung mga wall natin. Guys, pupunta po tayo dito. Mayroon 2 bedrooms dito. Tapos sa likod ko, mayroong common cabinet na pwedeng gamitin. Unahin na muna natin ito nasa kanan. Ito pong nasa kanan guys, malaki. Diyan ka muna ma'am. Ganito po siya kaluwag.
meron ditong table kapag ka gusto mong magtrabaho dito sa loob ng bahay, pwede po rito. Solid wood po itong mga to, mga modular cabinets ng mga nilagay natin. Ito po yung toilet and bath niya na sarili. Sariling toilet and bath. So guys, may wall niche ka doon. Shower, you have the water closet here and lavatory here. Maluwag pa to guys ha, tingnan mo. Meron pang cabinet dito. Diba? Tinutulak lang. Wala siyang handle guys. Tulak mo lang na ganon. Laminated marine plywood. Ganda. Hanggang dito guys, PVC. Sa palagay ko, lahat ng bahay, puro PVC yung mga ceiling natin. Hindi na babakbak, hindi na anay, hindi ka every now and then nagpipintura. Yun ang kagandahan sa PVC. So, susunod po is the master bedroom. Nilagay nila itong master bedroom para hindi ka na gumamit ng hagdanan, ma-access mo na kagad siya. Alright? Napakalaki ng master bedroom. Diyan ka lang muna, ma'am. Ganito po yung sukat niya. Okay? Meron tayo ditong working table ulit. Gusto mong magtrabaho habang nasa loob ka ng bahay. Tapos ito po, guys. Tingnan natin to. Ang tawag po dito ay, ang tawag dito? Australian louvers. Louvers. Australian. Australian louvers. Alam niyo po ang kagandahan ng louvers, guys. Para itong modern version of jalousie. Ang maganda kasi sa mga louvers, tingnan niyo po imagine kapag sliding window to. Di ba? Walang nasasayang na window kasi walang matatakpan. Hindi katulad ng sliding door. Isa pang reason kung bakit magandang louvers. Kapag umulan, tapos gusto mo, meron pa rin pumapasok na hangin. Ganyan mo lang guys, half closed lang siya. So pag tumama yung ulan dito, bagsak sa baba. Hindi papasok yung ulan, at the same time, meron ka pa rin hangin na pumapasok. Yun ang kagandahan ng louvers. Alright? So, pasok po tayo dito sa master toilet and bath. Bago tayo makapunta ron, dadaan muna tayo sa walk-in closet natin. Walk-in closet, guys, napakaganda, laminated, marine plywood po itong mga to. Hindi yan nababakbak ka agad-agad sa moist dahil dito sa Baguio lagi nagkaka-moist. Mas lalo rito sa pine woods. So ito po, guys, makikita nyo, napakaluwag ng toilet and bath. Ganon ang toilet and bath. Guys, his and hers na lavatory. You have the water closet there. PVC pa rin yung ceiling. Napakaganda. Panalo. Meron po tayo dong storage. Kapag gusto mo pong ito maluwag pa kasi ang attic niya. So ito, pwede kang maglagay ng hagdanan, pwede mong hilahin pababa, store mo dyan lahat ng gamit mo. Ang kagandahan kapag store ka sa bubong, sa attic mo, hindi nagkakaroon ng amag kasi laging tuyo doon. Okay, so bababa po tayo ngayon sa second floor natin. Let's go. Ang hagdanan natin, solid wood. Mga adaan po itong mga ito. Ang railings natin, ganun din. Napakaganda. Yung hagdanan po natin, may mga step lights. So, yung aesthetic niya, hindi pinabayaan. Oops! Nakikita niyo po ba to? Kapag medyo kinapos kayo sa height at hindi kayo pinagpala, hindi yung maabot yung louver natin, gusto niyo buksan, pipindutin niyo lang po to. Open sesame. Di ba? Ganun yan. High touch. Di ba? Oops! Diyan po muna kayo. Sorry. Ito po yung family room natin. Ang family room po natin maluwag, mapapansin nyo. So, dito pwede kayo maglagay ng TV or dyan. Dito pwede kayo maglagay ng sofa. At marami pa kayong mga pwedeng ilagay kung ano man ang idea ninyo. Pero isa sa pinaka-highlight dito, sa floor na ito, pag nandiyan ka sa family room, lumabas ka lang dito. Katulad kanina. Ito na naman yung view natin. Sobrang gandang view. Ito ang habol mo sa Baguio. Ito yung priceless. Ito yung kahit bilyonaryo ka, kapag walang view yung bahay mo na ganito, hindi mo ito maduduplicate. Kahit bilyon-bilyon ng pera mo,
kapag walang view ang bahay mo, pwede mong lagyan ng swimming pool yan, pwede mong lagyan ng helicopter yan, pero ang view, hindi mo duplicate yan. So ito, priceless po to. Ito yung binabayaran mo dito. Yung napakagandang view na hindi matatakpan kahit kailan. Okay? So pasukin po ulit natin ang loob ng bahay. Kagaya lang po halos lahat yan kanina. Yung nasa taas, kagaya lang din yan. Meron po ditong powder room kapag nandiyan ka sa family room nyo. Powder room ito. Lahat ng pintuan guys, adaan pa rin itong mga to. Agat, yung iba, sagat yata pala. So ito po, solid wood pa rin ang mga ginamit sa counter natin. Alright, dito po meron dalawang bedrooms. So pang-apat na po ito. Dalawa sa taas kanina, tapos dalawa po uli dito. Merong common na cabinet dito na pwede nating lagyan ng mga linens natin, mga bedsheet, kung ano-ano pa. Anyway, pasukin po natin to. Let's go. Ito po parang yung master bedroom din kanina. Napakaluwag din, naka-louvers ka rin, may view ka rin nung bundok kanina na napakaganda. Ganon na ganon. At yung setup niya, meron din diyang working table. Tapos, meron ka ditong, mas maliit nga lang itong walk-in closet mo kumpara din sa nasa taas kanina sa master bedroom. At meron ka rin toilet and bath dito. 60 by na mga tiles, napakaganda ng pagkakagawa, pulidong-pulido. At tiles ka dito sa counter mo, panalo. Okay? Ito isang bedroom, guys. Oh, sa ngayon, ginawa po nilang storage yung mga sobra sa construction. Tinimbak muna nila dyan. So, hindi na naman natin papasukin, pero isa pang room yan. Okay? And then, pag lumabas ka dito, sige ma'am, makikita mo. Sige ma'am, punta ka pa doon. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na napakalaking kitchen. Alam nyo kasi ang may-ari nito, na into restaurant kasi sila. F&B. Kaya naman, nagplano sila na gumawa dito ng napakahabang kitchen sana. So meron ka dong provision for your pipe, for your kitchen sink, kaya meron mga ganyan. Kung gusto niyo ituloy yung plano nila, okay din. Kung ayaw niyo naman, okay lang din. Pwede niyo itong gawing napakadami. Actually, pwede pang basketball court dito eh. Hindi, mababa masyado yung ceiling. Pero, pwede ditong sports amenity ninyo, billiards dyan, or pwedeng ping-pong doon. Ikaw, kung anong gusto mo. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yun. Para mapatunayan sa inyo na I-beam yung ginamit. Kung makikita nyo yung ceiling natin, I-beam ang ginamit dyan. Naka-steel deck din. Kita nyo? I-beam kasi mas mahal yan sa traditional na ginagamit natin na mga poste at saka mga beams. So, mas mahal siya. Ibig sabihin, mas matibay dito sa Baguio. Earthquake prone ang Baguio. Hindi masyadong stable ang... Tapos nasubukan na natin yon dun sa earthquake dati noong 1990. So ito, sobrang tibay po niyan sa earthquake. Alright, so ito po, nandito po yung laundry area. Laundry po dito. Maluwag at meron kang, habang naglalaba ka, tapos medyo tinatawag ka ng kalikasan, meron ka ditong powder room. Alright, so ang powder room, guys, ito, nasa laundry na tayo sa lagay na to pero tingnan nyo naman, solid wood pa rin ang counter. Ang countertop, solid wood pa rin. Lahat ng parte ng bahay, talagang pinag-isipan, talagang bongga, hindi tinipid. Ito pong part na to, isa sa pinakagusto kong parte. Pwede kang maglagay dito ng napakahabang table mo. Maraming chairs. Kapag marami kang bisita, pwede po kayo dito habang nai-enjoy nyo yung view doon. Di ba guys? Or, pwede rin maraming tables. Tapos, doon sa may part doon, maglagay ka ng outdoor table, outdoor chair. Pwede kayong magkape doon habang nakasilip dyan sa napakagandang view natin. Yun po yun. So guys, yun po itong buong floor na ito. Pupunta naman po tayo sa third floor. Let's go. Third floor or second lower ground floor. Guys, itong hagdanan na ito,
ito yung kapag galing ka ng parking, eh ma-access mo na. Hindi mo na kailangan pumasok pa ng bahay para makababa ka rito sa lugar na ito. Kung kaya naman, yung mga rooms dito, pwede nyo pa Airbnb kasi hindi na nila kailangan pumasok na main entrance para makarating dito. Okay? So dito po, makikita nyo, meron tayong open space dito. Napakaganda. Balang araw. Ito, kapag ako may-ari nito, ito, papagawan ko ng swimming pool. Infinity. Habang nakaganyan ka sa swimming pool mo, yan ang view mo. Yun. Habang nakaganon ka. Parang aso lang. Pero ganun yan. Yun ang gagawin ko dyan. Kapag ako may-ari kanya-kanyang trip. Frog grass. Tapos meron ka pa pong space dito sa baba. Kung gusto mo mag-alaga ng aso, tuwang-tuwa yung aso mo. Kapag gusto mo mag-alaga ng isda, pwede kang maglagay ng fish pond dyan. Maluwag pa po rito. Yun ang gusto kong sabihin. And ito na po yung sinasabi ko na DNR preservation. Ito na, yung likod natin mismo. Nature. All natural. Napakaganda. Okay? So, pasukin natin ang last part ng bahay. Ito po yun. PVC, sliding door pa rin. Ito na po yung sala niya. Okay? Kung family room ito, this will be your second family room. Di ba? Kahit itong, hindi ko na po na-emphasize kanina, pero naka-baseboard po tayo sa lahat ng parte ng bahay. Kung napansin niyo po yan kanina, naka-baseboard po tayo. Dito po sa kanan ko, this is the first bedroom. Tara po. Guys, tingnan niyo naman. Napakaluwag. 5th bedroom po ito. 5th. Ikalima. Hindi na natin binilang yung maid's room at saka driver's quarter. So kapag ibibilang pa natin yung 7 na po. 7 na po yung rooms. Dito po, meron tayong space dito. Pwede nyo lagyan ng cabinets. Parang walk-in closet. Pwede. Salamat sa pag-ilaw. At ito po yung toilet and bath niya. Guys, iba? Ganda. Kahit dito guys, solid wood pa rin ang countertop. Sangka. Naka PVC ceiling pa rin po tayo. So ito na po yung ating 7th bedroom. And 8th bedroom. Maluwag. Napakaluwag. Napakaganda. Tapos dito po, parang dun set up din kanina. Meron pa ditong pwedeng gawin pang walk-in closet mo, and then toilet and bath. Napakaluwag din ang toilet and bath, guys. Parang kanina rin, di ba? Tapos meron, ganun ulit, solid wood ang countertop. Ganda. Ito pong bahay na to, talagang ginawa para tirhan sana nung may-ari niyan. Personal talaga nila yan. Kaya makikita nyo, yung space kanina dun sa taas, para sa trabaho sana nila yun. Ngayon, baba po tayo dito para masilip nyo mula sa baba yung itsura ng bahay. Doon nga, ma'am? Yan na po siya. So, para sa akin ito yung pinakamukha ng bahay Hindi kasi natin makita yung itsura niya pag nandun ka sa may road level. Pero kapag nandito ka, kitang-kita mo yung bahay. Ngayon guys, sa palagi ko napakita ko na sa inyo lahat ng parte ng bahay. Kapag interesado po kayo sa property na ito, maglalagay po kami ng link sa baba or kaya contact number kung saan pwede nyo tawagin yon. At pag kayo po ay meron ding mga property na kakaya nito, mas lalo kapag malapit sa Baguio City yan, at gusto nyong matulungan namin kayo, i-contact nyo rin po yung same number na nasa baba. Guys, huwag nyo po kaming kakalimutang i-follow sa Facebook page namin and YouTube. Ibibigyan na rin po namin yung link dyan. Hanapin nyo na lang po. So, this is Ramon Jonyoso. I'm a real estate broker. Bye-bye!